Ghazali Jafar ang proposed Bangsamoro Basic Law. The draft Bangsamoro Basic Law embodies our shared aspiration of a peaceful, orderly, and harmonious nation. After decades of armed struggle and violence, we will soon come up with a constitutionally consistent legal instrument that will lay the foundation for establishing the real and lasting peace in Mindanao. July 18, Martes, ipinamahagi ni Pangulong Duterte ang 3,000 kalibre 45 na baril sa Armed Forces of the Philippines bilang pagtupad sa pangakong maglalaan ng armas para sa mga sundalo. Nakipag-usap naman ang Pangulo sa mga miyembro ng bagong alyansang Makabayan sa President's Hall sa Malacanang. Nakipagpulong din ang Pangulo sa kinatawan ng Viel Garinya, Mary Ann Johnson, Noel Peralta, Secretary Sylvester Belli Mendoza, sinunda naman ito ng pulong kasama ang GPH MNLF Edson Santelices, panel na dinaluhan ni MNLF leader Lourdes Juan. Hinarap din ang Pangulo sa isang Rock pulong Pires, Hana Muhammad, Micaela Ezra, Josie Hila, June Magalgalit. Good afternoon. Ito ang Duterte on Duty. Josie Hila, good afternoon. Thanks for joining. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadahin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Erwin Tulfo live. Walang awat na komentaryo, pagbabalita at serbisyo publiko. Serbisyo publiko. All in one. Erwin Tulfo live. Exclusive sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Erwin Tulfo. Erwin Tulfo live. Ikaw ba'y biktima ng katiwalian o nakapagsamantala sa lipunan? Do not destroy my country because I will kill you. Do not destroy the young people of this country because I will kill you. Alright, oras po natin sa buong kapuluan. 5 minutes after 1 o'clock, mga tol, mga bes, sa bayan. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-26 ng Hulyo 2017. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live. Live na live po tayo hanggang alas 2 po ngayong hapon. Ito po, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa dahil marami ho tayong pag-uusapan ng mga tol, mga best bayan. Isa ho riyan itong tinatawag na temporary restraining order, na ayon sa Pangulo ay inaabuso na ng ilan. Ginagamit na ng ilan para sa kanilang personal na kapakanan. Isang halimbawa na binigay ng Pangulo dito, kunwari yung mga natatalong mga kontraktor sa mga bidding. Dahil natalo sila, ang gagawin nila, manggugulo, magpa-file ng mga kaso ng mga temporary restraining order. Entonces, hindi maumpisahan kagad ang mga proyekto ng gobyerno. Hindi lang po yan, maging sa pribado, pag gusto nilang maantala kung ano man yan dyan, para sa ikabubuti na mas nakakarami, magsasampa ng TRO sa korte. At ito namang ilang mga buhong nating mga huwes na hindi na siguro nag-iisip din, mag-i-issue na lang basta-basta ng TRO. Kaya ang tanong ng karamihan, naaabuso na ba ang temporary restraining order? Ang sagot ko po dyan, opo, inaabuso na ng ilang mga huwes. Anyway, isa pa pong pag-uusapan natin mamaya-maya, mga tol, mga bes, muli na naman nagsalita, Diyos ko po namang Pineapple Bayan, ala ng katapusan, Kung napansin ho ninyo, noong nakaraang Lunes, absent ang Senador Antonio Trillanes sa State of the Nation address ng Pangulo. Aba, nagsalita si Mokong kahapon, At ang sabi niya, ang kanyang reaksyon, dasona ng Pangulo, yung mga naniwala daw sa Pangulong Duterte, yung mga naniwala sa sona ng Pangulong Duterte noong Lunes, ay mga uto-uto, At yung mga sip-sip,
Si Laila de Lima naman, habang nasa kulungan, ang sabi niya, basura at walang kwenta ang pinagsasabi ng Pangulo. Yan po ang sabi nitong dalawang mga, ewan ko ho, itong dalawang mambabatas. Tama nga ho ilang kababayan natin, dapat hindi na ito pinapakinggan, hinahayaan na lang magsasalita katulad ni Trillanes, parang may sayad na sa ulo. Si De Lima naman nagpapansin dahil nasa loob ng kulungan, Yan po yung sabi ng ilang mga kababayan natin. Maging ang mga senador po, may mga reaksyon sila. Sabi ni Senador Soto, paispilingin mo nga yan. At si Senador Lacson naman, sabi, may karapatan ng bawat isa mag-react kasi lahat daw ng mga natuwa, nakinig, naniwala sa sona ng Pangulo, sabi ni Trillanes, kung hindi raw sip-sip, ay uto-uto. Anyway, pag-uusapan din ho natin yan, mga tol, mga bes. And of course, bagamat may klip po ang ating oras, meron po tayong liham mula po sa isang kababayan po natin at medyo matindi po ito, medyo nakaka-antig po, nakaka-ika nga ng damdamin, Ito po ang liham ng isang ina sa atin. Dear Sir Erwin, siguro po by the time na mabasa ninyo ang liham kong ito ay nasa abroad na naman ako at namamasukan bilang katulong. 23 years old po ako at may anak na lalaki na 6 years old na ngayon. Pero wala na po sa akin at ngayon inampon ng mga lolo at lola niya sa father's side. Nabuntis po kasi ako ng anak ng amo ko noon. Matapos pong mailuwal ko ang aming anak ay pinalayas na po ako. Namatay po ang tatay ng bata dahil sa cancer, kung kaya't wala na po akong natatanggap na sustento para sa anak ko. Pinilit kong buhayin ang anak ko sa paglalaba pero hindi po talaga kaya. Kung kaya't nagpasya po ako na mag-abroad na lang at ipaampon ang anak ko nung siya ay 4 years old sa lolo at lola niya. Napakasakit, Sir Erwin, yung araw na iniwan ko siya sa lolo at lola niya. Umiiyak po yung aking anak na lalaki na 4 years old at ito ay pilit na sumunod sa akin. Sigaw po ng sigaw ito at sinasabi ng mama, huwag mo akong iiwan dito. 2 taon na po ang nakakalipas pero naalala ko pa ang kanyang mga hikbi at hindi nawawaglit ito sa aking isipan. Ang problema, sir, ay ayaw na ipakita ng lolo at lola ng bata ang anak ko sa akin dahil sinabi nila na patay na po ako. Sir, mababawi ko pa ba ang anak ko? 6 years old na po ito at marahil ay kinasusuklaman niya ako. Pero nagawa ko lang ibigay siya dahil para na rin sa kanyang kapakanan na para sa kanyang magandang kinabukasan. Sir, gusto ko lang makita ang anak ko at humingi ng kapatawaran sa kanya. Gumagalang Mary Rose. Okay, Mary Rose, tutok lamang mamaya-maya hahanap tayo ng eksperto. Ano ba ang legal remedies mo? Ano ba ang pwede mong gawin? Kahit na yan ay pinaampun mo na, of course may karapatan ka pa rin. Pero yun na nga sinabi mo, sinabi ng mga lukulukong lolo at lola kung saan mga tumanda na ito, hindi na tumanda na maayos. Mantakin mo sasabihin nila sa bata na patay ng nanay nila. Ito yung mga lolo at lola na demonyo. Siguro ito lolo at lola ni Belzebul. Anyway, mga tol, mga best, 1:11 in the afternoon. Today is Wednesday. Diretso po tayo ngayon. Dito naman po tayo pag-usapan natin itong tungkol sa temporary restraining order na inaabuso na nga ba? Ito po sabi ni Pangulong Duterte nung kanyang State of the Nation. Inaabuso na po ng karamihan. Nasa linya po ng ating telepono ang butihing abogado na si Attorney Tranquil Salvador. Procedural law expert po siya at dati po siyang abogado ni Chief Justice ng Yumaong Chief Justice Corona. Attorney Salvador, magandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Magandang hapon ng Erwin kayo. Magandang hapon. Yes sir, live po tayo sa Erwin Tulfo Live. Dito po sa Radyo Pilipinas. Tayo po ay naririnig sa ikang 27 radio station sa kabuong Kapulan. Attorney, may I just ask you, ano po? Sabi po ng Pangulo, naaabuso at inaabuso na ng ilan
ang temporary restraining order. Kung kaya pag gusto mong mapigilan ng isang bagay, ang isang hakbang, maging sa pamahalaan, ay magsampa ka lang ng TRO at mapipigilan ito. Ang problema raw dito, ang karamihan nagsasuffer ay yung karamihan nating kababayan, tulad po ng mga projects ng gobyerno. Pag yung isang kontratista na natalo, hindi niya gusto na natalo siya, magsasampa ng TRO. Entonces, naantala yung proyekto, attorney. Okay, ganito po nun. Siguro bago ko bigyan ng conclusion dun sa binanggit mo, bigyan natin ng konting idea yung mga listeners natin kung ano ba itong temporary restraining order na ito. Opo. Ito pong temporary restraining order na ito, pag in-apply mo sa husgado, sa mababang husgado, trial court, meron pong 20 days na mapipigil ang kahit anong ginagawa. So pag inagbigay po ang husgado, ang trial court, ng TRO, 20 days po yan. Pag ang Court of Appeals, 60 days po mapipigilan yan. Pag ang Supreme Court po ang nag-grant yan, ay wala pong walang period. Hanggat gusto ng Supreme Court, para ka may preliminary injunction. Yan po ang TRO. Ngayon, ang tingin ko po, yung binabanggit ng Pangulo, yung sinasabi nila, kasi sa ka-issue ng TRO, napipigilan yung mga proyektong magaganda. Dahil may mga nagre-question. Yan naman po, una, sasabihin natin, may mga batas na nagbabawal po kasi sa basta lang ng whimsical issuance sa TRO. Bigyan ng ilang halimbawa. Hindi po pwede ang husgado basta mag-issue ng TRO sa pangongolekta na para pigilan ng pangongolekta ng taxes. Hindi po basta pwede mag-issue ang mga husgado ng TRO in connection with labor cases. At meron po, kung dito ako nagkakamali, no? Hindi ko lang matiyak kung tama yung RA 8974 o yung this is in connection with government infrastructure project to be more accurate. Meron po provision dyan na hindi basta nakapag-issue ang husgado ng TRO to stop government infrastructure project. Therefore po, pag merong mga husgado na naglalabas ng mga TRO na talagang pinipigilan ng mga government infrastructure project, pwede itong busisiin. Pwede nilang itong iakyat sa mas mataas na husgado or sa Supreme Court, pwede may question. Kasi pag talagang abusado, again, sorry to use the word, pag medyo abusado po yung justification nito, talagang pwede rin po ma-administrative ito kung makikita na walang basihan yung pag-issue ng temporary restraining order. So, sa inyo pong palagay, attorney, pakiramdam, naabuso ba itong pag-i-issue ng TRO ngayon? Well, hindi. Ako po sa tingin ko, kung titingnan ng government infrastructure project po sa kabuuan, ano kasi po yan, alam niyo man, patches, nakakalat yan sa buong Pilipinas. Right. Nakakalat yan. So hindi natin masasabi na iba-iba kasi po ang husgado or ang judge na didiwig dito. Maaring kasi, ang batayan po kasi ng temporary restraining order, generally, tatatlo. Ano po yan? Dapat mo may clear and unmistakable right? Meaning yung pinipigil ay tunay na may karapatan. Pangalawa, meron ka bang yung tinatawag na, meron ka bang nag-violate na rights? And pangatlo, irreparable ba ito? Hindi iba ito something na makukorek lamang. So kung meron yan, may mga judges po kasi nakikita nila na kung masyado napapailate sa ibang tao, pipigilan nila. Kasi kung tatanungin mo po ako na, sasagutin gusto mong sumagot ako na, sa tingin ko na mapapailate, mahirap po kasi mag-conclude ng ganun. Alright. Kasi nakakalat po yung yung mga husgado po natin. I understand, Attorney Tranquil Salvador. Anyway, sir, very well said. Maraming salamat po for your time with us this afternoon and for joining us this afternoon. Thank you, sir. Good afternoon to you, Attorney Tranquil Salvador. Thank you po. Alright, dire-diretso tayo mga tol, mga beso. Oras po natin 16 minutes after 1 o'clock. Huwag po kayong bibitiw. Straight ahead, yung mga komento, yung mga reaksyon ni Senador Antonio Trillanes at Senadora Laila de Lima patungkol sa State of the Nation address ng Pangulo. Aba, itong damuho na ito at saka bruha na ito, talagang gustong magpapansin, ang mga lekat. Sandali lamang po, magbabalik po agad ang Erwin Tulfo Live. New Sanig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barak Umaga, ang mascot ng Sanig Barako 3-in-1 Coffee. Kafeng gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barak, mag-physical exercise tayo. Pampainit ng katawan. Pulong paraso. Hamunin niyo yung katabi niyo dyan. At gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising!
Manalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyang magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barak Umaga. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other Di ba tayo healthcare bumabagsak-bagsak, needs. 24/7 Kevin? service in over Ay, 100 strategic locations Very to good. serve the needs of everyone, anytime, day and night. Huh? Guaranteed freshness and Very high-quality good. Good medicines job. sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa Ano? SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay madali nang mapupuntahan. Bawat Marami oras sa siguro. biyahe, tipid sa pasahe. Mas tipid Ano sa yung ginagamit transaksyon niya? para Smart? sa mga benepisyo. Tandaan, Ha? lahat na kailangang transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa iyo. Tumawag sa 920-6446 hanggang 55. Mag-login sa www.sss.gov.ph. Erwin Tulfo. Live. Alright. Alright, diretso po tayo. Mga tol, mga bes, ha? Ito, pinag-uusapan pa po natin, ha? Itong temporary restraining order, importante po ito. Kayo ho ay may karapatan din, ano po, mag-file, ha? Kung kayo po ay may problema, tulad po ng mga kayo po ay pakiramdam ninyo ay naabuso kayo, ha? Kung palagay ninyo nagdehado kayo, ha? O may mga gustong kunin ng inyong mga ari-arian, kumpiskahin, ha? Pwede po kayo mag-file ng temporary restraining order. Pero what the President is talking about ay yung mga TRO, mantakin mo, government projects tini-TRO, mantakin mo, ika nga mga kalsada, hindi maumpisa-umpisa yung lintik na kalsada because ito mga TRO na mga ang sinasabi ng Malacanang, marami pa po eh. Meron din ilang mga huwes na mga buhong din, pumapatol. Diyos ko po naman. Nasa linya ng ating telepono ito na ating suki din at kaibigan, isa rin pong magaling top caliber na abogado. Hindi ito di kampanilya, abogadong di kampana na ito. Si Attorney Ferdinand Topacio. Magandang hapon, Attorney Topacio. Apo, magandang hapon, primo. Mabuhay ka at lahat ng wagat sa iyong katawan. Iyon, sa taas at saka sa baba. Yung pinag-importante ugas sa primo. Anyway, Attorney, matanong lang, quick lang po, reaction na sa inyo. Yung nasabi po ng Pangulo sa SONA na tila na, at ilang beses na nating narinig ito, sinasabi ng Pangulo na abuso na raw itong temporary restraining order. Ano ho ang reaction nyo rito? Ano ho pakiramdam nyo? Anong basa nyo rito, sir? Ay tama po si Pangulong Duterte. Sapagkat alam niyo po, style bulok na po yan yung mga losing bidder sa isang government project. Apo. Malalaki, ano? Apo. Ang mangyayari po, magbibid po sila, matatalo sila sa bidding, ano? Mananalo ibang tao, fair and square. Ang ginagawa nila, siyempre, masama loob nila, hindi sila kumita, para mambuisit lang at mapuwersa yung kabilang partido na makipag-negotiate. Kukuha po sila ng temporary restraining order, pipigilin yung project. Tapos lalapitan po nila yung winning bidder. Sabihin nila, para hindi na namin yung kalabanin, yung ibang aspeto, i-subcontract sa amin. Pero sir, makasingit lang ako. Ito bang mga temporary restraining order, nasa kamay din ito ng mga judges, di ba? Pero may mga balita kasi ako, itong mga nabibili daw itong TRO ito, nababayaran itong mga hinayupak at mga bastos ng mga huwes natin, na ilan dyan, nababayaran maski na hindi kailangan ng TRO, nag-i-issue ng TRO, ito yung sinasabi na TRO for sale. Opo, alam niyo po, yung binabanggit po ninyo kanina, yung mga kalye, mga infrastruktura, yan po, may matagal na pong may memorandum po dyan ni Administrative Order na ang ating Korte Suprema na kapag dumating po sa mga national infrastructure projects, wala pong maaaring mag-issue ng TRO dyan, kundi ang Korte Suprema lamang. Hindi po pwede yung mga RTC, hindi po pwede yung Court of Appeals. Tanging
Supreme Court po naman ang maaari mag-issue ng TRO pagka ang budget mo ay national scope at infrastructure po involved. Ayun. Anyway, so paano malilimitahan ito, sir? Is there a way na, I'm sure, hindi naman po under sa ehekutibo itong problema na ito, bago sa Supreme Court ho ito. So, ano magandang pwedeng gawin? Mukhang nuso na nakiusap na lamang po ang Pangulo sa punong maestrado ng kataas-taasang hukuman. Ay, alam niyo po, pagka may isang RTC judge o maestrado ng Court of Appeals o isang division ng Court of Appeals na nag-issue ng TRO at lamang po yan doon sa administrative order ng ating Korte Suprema na National Infrastructure Project na, pwede pong kasuhan yun ng administrative case o gross ignorance of the law. At sapagkat maliwanag naman po yung sinabi ng Korte Suprema, tanging kami lamang ang pwede mag-tiyak o kamagka, mas mahirap po na yung sinasabi, alam nyo, sa lahat naman po ng tangay ng gobyerno, may mga pagod po dyan, including the judiciary, pero konti lang naman po yan. Pero para na lang maiwasan yun, sabi nga po ng Korte Suprema, kami lamang ang pwede. So, mahihirapan na po kung sinasabi nila na lakaran, Korte Suprema na po kausap nyo dyan, hindi na po pwede mga lakaran dyan. Alright. Attorney Ferdinand Topacio, maraming salamat po, Attorney. Magandang hapon po. Anytime, Primo, at mabuhay ka. God bless. Alright, si Attorney Ferdinand Topacio po yan, mga tol, mga best. Oras po natin, 1:24. Cambio ho muna tayo ng pag-uusapan. Ano po, hingin lang po natin ang opinion naman ng isa sa mga magaling na political analyst ng ating bayan ngayon. Dahil ito pong si Senador Antonio Trillanes, tinawag yung mga gustuhan daw, yung mga taong nagustuhan ang talumpati ng Pangulo ay mga sip-sip daw, at ay mga sunod-sunuran, mga tuta at mga utu-utu, At si Senadora De Lima naman, ang tawag niya, yung talumpati ng Pangulo, basura at walang laman. Well, alamin po natin, mula sa point of view ng isang political analyst, si Profesora Clarita Carlos ng University of the Philippines. Magandang hapon po, Profesora Carlos. Hi, good afternoon, Erwin. Thank you po, ma'am, for your time with us this afternoon. Quickly lang po, ma'am, ano po yung basa po ninyo? Sabi po ni Senador Trillanes sa kanyang opinion, uto-uto at sip-sip yung mga maniniwala sa sona ng Pangulo. Si Senadora De Lima naman ang sabi niya, garbage at walang laman. Kayo po, ma'am, ano po ang tingin ho ninyo? Si Trillanes naman, may karapatan siyang sabihin yan. May karapatan din akong sabihin na bobo siya. Okay. So, huwag na natin yung pansinin, Everyone has a right to label whatever, kung ano yung nakikita nila speech. Pero ganyan kasi, Erwin, ang human nature. Alam mo ba? Kung ayaw mo kay Duterte, lahat ng sabihin niya ayaw mo. Right. Okay? Miski maganda, aayusin mo yun para hindi mo ayaw. Kung gusto mo sa kanya, miski meron siyang hindi ginagawang masama sa lasa, gusto mo rin. Alam mo, human nature ganyan eh. Kabayaan mo na lang, the public is not a homogeneous public, Erwin. Parang na-declare na natin yun in our previous interview. So, let it be. This is a democracy. Thank God, hindi tayo dictatorship. At isa lang ang ating isip. And let it be. But, to be fair to the President, whom I do not know, Erwin, baka sabihin na naman nila nagsisip-sip ako. There were many pluses. There were also some minuses, Ang pluses would be, siyempre yung bureaucratic reforms are close to my heart. Yung procurement, streamlining, etc. Yung kanyang chinustize niya talaga yung mining companies and I think he spent some considerable time there, Ibig sabihin, importante sa kanya yun. And then for the first time, Erwin, he revealed to us na meron palang 300 hostages. Little we know about it. Ngayon lang natin nalaman, Ewan ko kayong mga journalists kung alam niyo na yan. So, there were many things which were revealed to us, and of course, sinabi niya yung mga challenges natin, and sinabihan niya na I alone will not be able to do this, and of course, he also chastised the left, yung dating guru niya, si Jose Maria Sison,
And I like that, you know. These people is better to send to us better alternatives and gawin nga natin silang department heads and let us see what happens. No? Otherwise, they should shut up. So, maraming mga magaganda. Medyo mahaba nga lang, Erwin. Alam mo, hindi ako makapunta sa banyo sa katagalan, ano? But, yes, it's better for the president. Siguro yung subsequent sona niya. Huwag na siya mag-manuscript because it is so obvious it is written by some other people. Pati language very stilted eh. Bigyan mo lang siya ng talking points and mabayaan mo siya mag-extend. Mas magaling siya sa extend. Alam naman yung mga datos eh. So siguro yun ang mga general... So you prefer, Profesora, na huwag nang magsulat ng talumpati ng Pangulo, kundi just let him talk there, just give him talking points. Bigyan mo siyang talking points, pero sabihin mo dun sa kanya na ang hirap naman makinig ng 2 oras, no? Kasi during the campaign din daw, parang kinakalabit siya nung kanyang anak na si Hanilet ba yun yung anak niya? Hindi, yung si Hanilet pa asawa niya. Ay, asawa. Yung anak, I forgot the name, eh. Kasi sabi niya, hoy, daddy, kanina ka pa dyan, ang tagal-tagal na. So, alam mo kami matatanda, Erwin, pag hindi mo kami hinila, we would just go on and on. Sorry, ha? Very well said, Profesora Clarita Carlos. Maraming salamat muli, ma'am. Magandang hapon po. Sige, good afternoon. Si Profesora Clarita Carlos. Nako, sana narinig ni Senador, Trilling, Senador Trillanes at saka Senadora De Lima. May mga boboro kayo. Sabi ni Profesora Carlos, pero you're entitled to your own opinion nga. Pero, yung kayo mga tol, mga bes, kasama ka doon, kaya kayo doon na sinasabi ni Trillanes, mga sip-sip daw ho tayo, mga uto-uto, yung mga bumilib sa talumpati ng Manong Digong, mga sip-sip at uto-uto. Kayo ho, ano ho reaksyon ninyo? Oras mo natin, 1:29. Ipadala nyo po sa atin, i-message nyo po ako, babasahin ko po yung mga reaksyon ninyo. 1:29, dyan lamang ho kayo, magbabalik pa po ang Erwin Tulfo live. Radyo Pilipinas Express Balita. Pauline Luis Lopez nakamit ang gold medal sa 2017 Korean Open International Taekwondo Championship sa Chuncheon City, Korea. Hindi lang iniinom ang kape, ginagamit ito sa pagpapaganda ng cuties. Ihalo lamang ang giniling na kape at gatas na ilagay sa mukha sa loob ng 15 minuto sa kabanlawan. Para sa mga senior citizens na nagbabawas ng timbang, dapat sabayan ito ng aerobic exercise na nakakatulong sa pagpapalakas at pagpapabuti ng kanilang kalusugan. Ito ang tamang kombinasyon para sa malusog na pangangatawan ng tumatanda. Siguro mga December ito, aabot tayo ng mga 5.5. Sa katunayan, umaabot ng mga 1 milyong dolyar ang Buko Juice Yan ang express para sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Express Balita. Sanmig Barako, Green Dinya po, kasama si Barack Umaga, ang mascot ng Sanmig Barako 3-in-1 Coffee. Kaping gigising sa'yo. Andito kami, munin niyo yung katabi nyo dyan. At gisingin nyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? Okay lang. Basta gising. Ganyan ang pagising ang tagagising ng bayan. New Sanmig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla at si Barack Umaga. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New Sanmig Barako 3-in-1 Coffee. Erwin Tulfo. Live. Alright, dire-diretso tayo mga tol, mga bes, sa bayan.
Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-26 ng Hulyo 2017. Pinag-uusapan po natin, at pinag-uusapan po ay hindi lang po dito sa aking programa, sa mga kapiterya, sa mga restaurant, at tila na insulto po yung iba. Yung mga nagustuhan, yung talumpati ng Manong Digong Duterte, na tinawag sila ni Trillanes kahapon ng mga uto-uto, at saka mga sip-sip, yung mga naniwala sa pinagsasabi ng Manong Digong, na insulto po yung ilan. Tapos dagdagan mo pa yung dilema na sabi na basura daw, yung talumpati ni Manong Digong. Tingnan mo naman itong mga hinayupak na mambabatas na ito. Ewan ko ba kung bakit naman sising-sising yung ilang kababayan natin na binoto pa nila itong mga Judas Gestas Barabas na ito, na wala namang silbi, wala pa namang nagagawa para sa bayan, itong mga demonyo na ito. Nevertheless, alamin natin at tingin natin ang reaksyon ni Congressman Danny Suarez ng Quezon. Magandang hapon po, Congressman Suarez. Magandang hapon sa ating mga taga-takinig. Una muna sa tanungin po kita, nagustuhan mo ba yung talumpati ng Pangulo o kinasusuklaman mo? Maayos, meaningful at saka very precise. Alright. Dahil sinabi mo yan, Kong, isa ka sa mga uto-uto at saka sip-sip ayon kay Senador Trillanes. Sir, ano po? Kasi ngayon lang, ngayon lang, katatapos lang ng minority press con. Opo. At sinabi ko yung mga bagay na hindi kami pabor. So sinabi ng Pangulo, it just means good principle of parental choice. Sinasabi namin kung anong tama, kung anong talaga namin mali. Oo, dapat i-improve ng konti, gano'n. Ewan ko lang, ba't naman napaka-pabigot naman mga association yun, hindi naman dapat. Pangalawa, dapat naman may panggalang tayo, Pangulo yun eh. Market ulit. Na kung sakali na hindi siya nasisiyahan dito sa sinabi, we can come up with what we call constructive criticism. Sabihin mo ano yung gusto mo at sabihin mo ano yung solution. Yung kanyang address pa naman, sir, para sa lahat, kaya na si Senator Soto, yung kanyang kasama, he called those who listen and like the speech of the president as gullibles daw. Kaya sabi ni Senator Soto, spell gullible, Senator Trillanes. Kaya nga po medyo na-insulto, maging si Senator Lacson, na yung mga nagustuhan yung talumpati ng Pangulo, tinawag niyo po ni Tagalog, mga uto-uto at saka mga sip-sip. Tapos si Senadora de Lima pa, dagdunagdagan pa, basura daw yung mga pinagsasabi ng Manong Digong Duterte. Kong. Wala naman siyang karapatang manira doon sa nawawala po kayo sa ito, sasabihin ko din naman lagi ko sinasabi every appropriate yung laban ng Pangulo tungkol sa illegal drugs. Talagay ko, masakit na sabihin, baka medyo na-underestimate ng Pangulo kung gano'n nakaselan at gano'n nakalaki. At kaya ito lumaki, gawa nito nakaraang taon ng mga liberal at ang no less than the Department of Justice ang isang dahilan kung ba't yan lumakas. Alright. Kaya wala siyang karapatang manira sa sinabi ng Pangulo tungkol sa basura yung kanyang kampanya sa drug use sapagkat she is materially responsible for this unusual increase ng drug during her call as Secretary of Justice. Alright. Congressman Danny Suarez ng Quezon and Minority Floor Leader. Maraming salamat, sir. Magandang hapon po. Maraming salamat, Erwin, for the opportunity. Tama nga naman si Congressman Suarez, mga tol, mga best, bayan. Why? Itong dalawang demonyo na ito, wala nga nagawa ito eh. Sige nga, I know you're listening, Senator Trillanes and Senadora de Lima, dahil wala ka naman magawa dyan sa kulungan mo dyan. Buti nga sa'yo, ilatag nyo nga, what the hell, ang ika nga, nagawa ninyo, meron ba, na ika nga, na i-enjoy na ng mga kababayan natin? May nagawa ba kayo? When it comes to peace and order, Trillanes, have you done something? De Lima,
Naging Secretary of Justice ka pa naman na Ali, ha? Madam, may nagawa ka ba para sa bayan? Leche, lalong dumami nga yung mga drug lord ang ating bayan. Trillanes, have you done something, ha? Na benefited, ha? Na benefit yung mga kababayan natin, ha? Parte ka na sa peace and order, wala ka namang ginawang demonyo ka, Trillanes, eh. Ang ginawa mo lang hayop ka, ha? Nagrebelde-rebelde ka, nag-awkward mutiny ka, kunwari para sa mga sundalo, hindi naman para sa mga sundalo. Sus Maria Joseph, gusto mo lang magpasikat? Alam nyo ho, mga tol, mga bestama rin ibang kababayan natin eh. Huwag mo nang patulan, Boss Erwin, si Trillanes, dahil kulang yan, papansin niyang mamang yan. Ako po naniniwala na napapansin lang talaga itong mamang ito, pati si Dilima na nakakulong, gusto lang magingay. Ang problema, yung ilang mga kababayan natin, ilang mga kasamahan natin sa hanap buhay, siguro dahil mga bayaran, mga dilawan, patuloy na kinukunan na reaksyon itong dalawang, parang mga parot ito, parang mga myna bird, salita ng salita. Pag si Trillanes, lalo na pag nakita niyang may hawak na mikropono, magsasalita ka agad. Akala mo yung mga disusing laruan. Diyos ko po naman. Tama nga naman, no? Sige nga, Senador Trillanes, have you done something, ha? May mga nagawa ka ba para sa bayan? Sige nga, Senadora Dilima, ikaw naging Justice Secretary. May mga nagawa ka ba na naayos ang buhay ng bawat mamayan? O at least katahimikan man lang? Because you were the Secretary of freaking Justice, di ba? Have you done something? Ha? May nagawa ka ba? Gumanda ba ang buhay ng bawat Pilipino? Ha? Naayos ba? Nabawasan ba ang kriminalidad? Nabawasan ba ang distribution ng droga? Hindi. Kasi nga pala, sabi nga ng gobyernong ito, ikaw mismo ang protektor na hinayupak ka. Ikaw naman, Trillanes, salita ka ng salita noong pang maghahalalan kung ano-anong inaakusa mo dito sa administrasyon na ito, sa Pangulo na ito, mga bank account, etc., mga kung ano-ano. Wala pa, sir. Inaantay namin yung sinasabi mong ebidensya mo, letseng ebidensya. Wala ka pang naipapakita, puro mga kuryente, sunog ang iyong mga ebidensya. Puro kapalpakan. Salita ka ng salita, tira ka ng tira, sasabihin mo na itong administrasyon na ito ay corrupt, itong administrasyon na ito ay puro kwento. Sus, Panginoon ko naman. Mabuti pa siguro tumahimik ka na lang dyan, ha, Trillanes. Mabuti na sapatusin ko yung bunganga mo. Tama yung ilang kababayan natin, dapat sinasapatos yung bunganga mo. At salamat sa Diyos, matatapos na yung termino mo sa 2019. Alam mo, Trillanes, palagay ko, maski tumakbo ka sa 2022, hindi ka naman nanalo. Magiging katulad ka ng ilang senador, na minsan lang tumakbo, minsan lang nanalo, ay hindi na nanalo muli dahil nagsisi mga kababayan natin. Sayang, ika nga. Diyos Maria Joseph talaga, oh. Aba nangyayari dyan na Aiko? Maayos ba yung signal natin? Mga nawawala yata tayo. Ganun ba? Yan ang problema naman dapat ito, ang National Telecommunications Commission, dapat itong Department of Information and Communication, dapat bantayan itong mga lintik na mga telecoms na ito, telecommunication companies na ito, yung mga nag-aalok na mga wifi na ito. Umihilang ang letse na matching, wala na tayong putragis na mga wifi signal, mga internet. Umihilang ang pusa, anak ng tinamaan ng galunggong, nawawala na. Dapat i-penalize ito mga hayop na ito. Kawawa yung mga kumukuha pa ng mga broadband, mga wifi, nagbabayad buwan-buwan. Tapos kagaya nito, umulan lang ang letse, anak ng baka, bumagsak ng signal ng Globe, bumagsak ng signal ng letse na Smart. Pare-pareho na yung mga hayop na yan. Sunugin, kung ako pa yan, sunugin ko pa yung mga letse na yan. Pare-pareho yan, Diyos ko po naman. Yung mga broadband ng Sky, broadband ng PLDT, mabuti, pagpalo na lang sa mga opisyal nila yung mga palamon sa kanila yung mga wifi nila, mga walang silbi. Anyway, balikan ho natin, ito kay Trillanes at saka kay Dilima. Salita ng salita itong mga bobo na ito at mga ogag na ito, itong dalawa, akala mo mag-asawa. Siguro mas maganda pag nag-asawa niya itong dalawa na ito para manahimik,
Si Trillanes, akala mo yung pusa na naghanap ng asawa. Ganon dito si Dilima, anak ng patis. Dapat lang siguro talagang pagsamahin at pag-untog-untogin ang ulo nito. Salita ng salita, ha? Bakit kalahin mo sasabihin mong dahil nakinig kami, nakinig ako, ha? Naniwala ako doon sa sinabi ng Pangulo, sasabihin mo sip-sip at saka uto-uto. Leche ka, ha? Ito naman Dilima, ha? Pinamumukha mong mga tanga kami na nakinig doon na sabihin mo na basura at walang laman. Oy, may laman yung talumpate, hindi basura. Ang problema kasi hinayupak ang babae ka, nakakulong ka kasi kaya hindi mo narinig. Hindi ka talaga, di bali nang hindi mo marinig. Diyan ka nila sa Kampo Krame, tama lang yan. Diyos ko po naman. Ewan ko ho, mga tol, mga bes. Gusto lang magsalita ng mga hinayupak na ito, pero ala naman. Anyway, wala na tayo makausap yan na mambabata siguro, kongresista. Dahil talaga namang, Diyos ko po, walang katapusan. Kaya dapat siguro mas maganda na hindi na rin tama yung ilang mga kababayan natin. Dapat hindi na rin pinagbibigyan, ha? Hindi na rin dapat ini-interview ito si Trillanes dahil wala namang katuturan yung mga sinasabi. Oy, Trilling, ha? Tama si Profesora Clarita Carlos, ha? Ob ka. O sige, diretsoin ko na, bobo ka. Kita mo naman ang interview nung sa BBC. Katawa-tawa kang hinayupa ka, kaya wala kang karapatan na sabihin, ha, mga uto-uto at mga sip-sip, yung mga bumilib doon sa talumpate ng Pangulo Duterte sa SONA. Ha, didiretsahin na kita. Who the F are you, ha, to tell us na mga gullible ka? Sos Mariosep, tignan mo sarili mo. Tignan mo pagmumukha mo, ha? Ikaw nga, nagbuka kang tanga, ha? Nagbuka kang tanga doon sa interview ng BBC. Oh. At ngayon, sasabihin mo sa amin, kami babaliktarin mo. Sasabihin mo kami uto-uto. No, Mr. Trillanes, hindi kami uto-uto. Naniniwala kami doon sa mama dahil nakikita namin. Ikaw, you keep on insisting na walang nagawa ang gobyerno. You keep a blind eye, ha? Patuloy kasing sarado yung mata mo. Buksan mo paminsan-minsan, Trillanes, para makita mo ang nangyayari. Alam ko namang na ayaw mo ng pagbabago, ha? You hate change, ha? Sabi nga, change is here. Change is coming. Pero you, ha, as a member of the opposition, do not want change. You hate change, ha? You freaking ass white. Diyos ko po naman. Ay, sandali lamang mga tol, mga bes, ha? Break ho muna tayo. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik pa po ang Erwin Tulfo Live. Diyan lamang ho kayo. Mercury Drug celebrates its 72nd anniversary on March 1, 2017. There are more than 1,000 stores nationwide for easy and convenient access to medicines and other healthcare needs. 24/7 service in over 100 strategic locations to serve the needs of everyone anytime, day and night. Guaranteed freshness and high-quality medicines sold in our stores, whether branded or generic. Mercury Drug, keeping the nation healthy. Mabuting balita mula sa SSS. Ngayon, may mga bagong branches na. Ang SSS ay mabilis puntahan. Bawas oras sa biyahe, tipid sa pasahe, mas bibilis ang transaksyon para sa mga benepisyo. Tandaan, lahat ng kailangan transaksyon sa SSS ay pwede sa anumang branch nito. Buti na lang may mga bagong SSS branches na. Alamin ang pinakamalapit sa iyo. Tumawag sa 920-6446 hanggang 55. Mag-login sa www.sss.gov.ph. Erwin Tulfo Live. Alright, 1:46 in the afternoon. Nasa linya, ito kaibigan natin ito. Medyo matagal na wala, ha? Pero nariyan lang pala. Ladies and gentlemen, nasa linya po ng aming telepono, ha? Walang iba itong aming kaibigan na si Attorney Lorna Kapunan, family lawyer at advocate of women and children's rights. Magandang hapon po, Attorney Kapunan, ma'am. Ay, magandang hapon sa iyo. Hindi naman ako nawawala. Ay, mag-phone call away, sir. Anyway, ma'am, dito na po yung bago nating tahanan sa Radyo Pilipinas 738 AM at panghapon po ang ating programa 12 to 2. Ma'am, siguro one day we will invite you and let us talk about women and children's rights, ma'am. Ano po? Oo,
gusto ko yan, lalo na yung priority bill ng ating speaker na wala na lang ano. Opo. Ma'am, pero kaya po kami tumawag, hihingi lang kami ng payo sa iyo, ng advice. Meron pong sumulat sa akin sa email ko, attorney. Medyo nakakalungkot po. Babasahin ko po yung kanyang liham, attorney. Sige po. Dear Sir Erwin, siguro po by the time na mabasa ninyo ang liham ko na ito, ay nasa abroad na naman ako at namamasukan bilang katulong. 23 years old po ako at may anak na lalaki na 6 years old na ngayon. Pero wala na po sa akin at ngayon inampon ng mga lolo at lola niya sa father's side. Nabuntis po kasi ako ng anak ng amo ko noon. Matapos pong mailuwal ko ang aming anak ay pinalayas na ako. Namatay po ang tatay ng bata dahil sa cancer. Kung kaya't wala na po akong natatanggap na sustento para sa anak ko. Pinilit kong buhayin ang anak ko sa paglalaba pero hindi po talaga kaya. Sir, kung kaya't nagpasya ako na mag-abroad na lang at ipaampon ang anak ko noong siya ay 4 years old pa lamang sa lolo at lola niya. Napakasakit, Sir Erwin, dahil yung araw na iniwan ko siya sa lolo at lola niya, umiiyak ito at humahabol. Pilit na sumunod sa akin, kasabay ang sigaw, Mama, wag mo akong iiwan. 2 taon na po ang nakakaraan pero naaalala ko pa rin ang kanyang mga hikbi at hindi mawawaglit sa isipan ko ito. Ang problema, sir, ngayon ay ayaw nang ipakita ng lolo at lola ng bata ang anak ko sa akin dahil sinabi nila na patay na po ako. Sir, mababawi ko pa ba ang anak ko? 6 years old na po siya at marahil ay kinasusuklaman niya ako. Pero nagawa ko lang na ibigay siya dahil para na rin sa kanyang kapakanan at sa kanyang magandang kinabukasan. Sir, gusto ko lang po makita ang anak ko para humingi na lang ng tawad. At hopefully, maintindihan niya ako paglaki niya. Gumagalang Mary Rose. Attorney? Ano po, paano po ito? Sir Erwin, talayin ko lang, kasi hindi nabanggit sa sulat na yan kung legal yung adoption. Mukhang wala rin po siya nabanggit. Mukhang parang ibinigay, iniwan niya nga lang po. O yung tatay, nanay po ito nung nakabuntis sa kanya, ma'am. Oo, so hindi pala legally adopted yan, Opo. Kasi ang direct na sagot natin sa anong pangalan nito? Mary Rose. Kay Mary Rose, huwag siyang mawala ng pag-asa. Opo. Sapagkat sa family code po natin, yung authority po ng nanay, lalo na kung illegitimate yan, hindi sila kasal siguro. Hindi sila kasal. Oo. Authority ng mother, lalo na kung ang bata ay below 7 and below. Opo. Talagang number 1 priority ang mother. Opo. Miski na buhay yung tatay, kunyari, nag-aaway sila, even if the father is alive, nanay pa rin ang priority kung ang anak ay below 7 years old. Ito po yung misconceptions, attorney, na sinasabi. Meron pang nagsasabi na, di po ba matik na rin yun na, okay, walang kakayahan ng nanay dahil ang nanay labandera pero si tatay ay nagtatrabaho.